Hoy, Chloe, ano na? Tulala ka na naman dyan? Mula sa pagkakatulala ko sa kape ay umangat ang tingin ko kay Mika na nakahalumbaba sa harapan ko. Sorry, pumikit ako at mumiti sa kanya pagkatapos. Lutang lang siguro ako. Sabi ko sa kanya, ikaw pa ba? Dapat nga ako ang matutula sa mga sinabi mo sa akin ngayon. Sagot naman niya sa akin. I never really think that Etrika and Lance can do that to you. Hindi naman daw naging sila pagkatapos nun. Sabi ko naman habang inaalala ang mga sinabi sa akin ni Lance. Kahit na, that's what you've learned kaya ka umalis, you thought they both cheated on you. Pilit niya. But it's not, iyon lang ang pinaniwalaan ko. Sagot ko naman sa kanya at sumimsim sa kape na nasa harapan ko bago balingan ang teresa ng calf, kung saan makikita ang naglalakihang puno ng niyog at ang simoy ng dagat ay umaabot sa lugar namin. Mika and F decided to go and have the bonding this day. Pumunta siya sa unit ko kanina para lang ayain ako at sino ba naman ako para tumanggi. Napakarami kong atraso sa babaeng ito, hindi ko kasi sinabi kaagad sa kanya na narito na ako. I am planning to surprise her but instead, I am the one who surprised when I saw her at the front of his door pagka-uwi ko galing kina Aling Sita. Nag-imbestiga pala ang bruha, kaya galit na galit siya sa akin na hindi ko sinabi sa kanya. I explained to her that I'm planning to surprise her but she just got mad at me. May nalalaman pa daw akong sorpresa na ganyan, wala naman daw akong pasalubong sa kanya, kaya sa halip na mag-guilty ay natawa ako sa kanya. Nakatanggap pa ako ng sabunot sa kanya pero ayos lang naman, it's his fault, anyway. Sinamahan niya rin ako pagkatapos kong magbihis ng araw na iyon papunta sa bahay ng parents ko, but unlike her, they were really surprised. Lalo na ang mama, pinagalitan pa nga ako at nag-alala daw sila dahil hindi ako sumagot sa tawag nila. Even if dad was glad when he saw me, anya gusto daw niyang magalit dahil wala akong sinabi sa kanya na uwi ako but hindi niya nagawa dahil mas nangibabaw daw ang tuwa niya sa pagbalik ko. That day, when went to their house ay hinanda ko na rin ang sarili ko sa pagkikita namin ng kapatid ko. My heart is really beating fast that time noong papasok kami ng gate pero nasayang ang kaba ko. Dahil ayon kay mama ay umalis si ate at kuya Jules para magbakasyon. As I don't know what to feel that time. Should I be glad na wala pa siya dahil hindi ko pa kayang harapin siya? O hindi dahil alam kong kahit anong oras ay babalik siya at kailangan ko na siyang harapin? Sa nangyari kasi noon ay hindi ang naging relasyon namin ni Lance ang naapektuhan. It's me and Eva's sister's relationship that is most affected and damaged. Years had passed na wala kaming komunikasyon, only the hatred and anger embraced in my heart those times that I am gone for her and for him. That day after that one night at Aling Sita's home ay nakauwi na rin kami kaagad. Ang lagnat ni Lance ay nawala sa awa ng Diyos noong pagkagising namin. He was usually jolly that time when we woke up. I found myself embracing him pagkagising ko at nakaramdam kaagad ako ng kaba at ilang kaya kaagad akong humiwalay sa kanya at kahit maaga pat, inaantok ako ay tinulungan ko si Aling Sita sa pagluluto ng agahan. Isang nakangiting Lance ang bumati sa amin noong umagang iyon na akala mo'y hindi nagkasakit ng nakaraang gabi. He even kissed my cheeks when he saw me and keeps on calling me sweetie kaya nailang lang ako. Well, Aling Sita and Mang Efren find it very sweet and yes, it is, pero nahihiya ako na ganun sa ngayon. Siguro noon pero hindi ko alam ngayon. Mabilis ring natapos ang pag-ayos sa gulong ng sasakyan ni Lance, kaya noong tanghali ay nakaalis na rin kami kaagad matapos magpasalamat sa pamilya para sa pagpapatuloy sa amin. On our way back home, doon ko lang napansin ang medyo paggaan ng atmosfera, doon ko napansin ang maluwang na pakiramdam sa dibdib ko, na wala ang bigat doon na matagal kong dinala. We were silent that time at ang tunog sa stereo lang ang nagbibigay ng ingay. That was fine with me, natahimik lang kami. Are you hungry? Tanong niya sa akin na nagpabasag sa katahimikan. What? Tanong ko. Do you want to eat? Daan muna tayong drive-thru. Humindi ako sa kanya pero sa huli ay siya ang nasunod dahil bumili siya ng pagkain sa isang fast food para sa akin. How about you? Hindi ka kakain? Tanong ko sa kanya habang kinakagatan ang burger. No, I'm fine. Sagot naman niya bago ako nilingon at mumiti.
His smile reached his eyes at nang magkatitigan kami ay mas lalo siyang napangiti at ibinalik ang tingin sa daan. You never failed to distract me in driving. Nangunot ang noo ko sa sinabi niya. Hoy, anong distract? Distraction ako, ganun? Asik ko sa kanya at napaayos ng upo. Uminom ako mula sa soft drinks na hawak ko at sinipat si Lance. You're to distraction. Tawa niya at napirmi ko ang labi. E di ibaba mo na lang ako. Nahiya naman ako sayo. Naiiritang sabi ko at hinanap ang seatbelt ko para tanggalin pero hindi ko pa man nagagawa ay nahawakan niya ang kamay ko kaya napatigil ako. It's not what I mean. He stopped me at kahit anong hatak ko ng kamay ko ay hindi niya iyon binitawan. Ang ganda mo kasi. He said in a low voice but enough for me to hear. Kumabog ang dibdib ko sa sinabi niya at nagbukas-sara ang bibig ko para sana magsalita pero sa huli ay ititikom ko lang ulit. I felt my cheeks burning at kaagad kong pinwersa ng hatak ang kamay ko at itinakip sa mukha kong namumula. Shut up, Lance. I hissed and hid my face. He chuckled at inabot ang kamay ko na pilit kong itinatakip sa mukha. Hey! Tawa niya at napangiwi ako nang makuha niya ang kamay ko. How possibly can he do that when he's driving? No joke, you're beautiful. Humugot ako ng hininga at umiling sa kanya. Iswag ako, Lance. Ismid ko. He laughed heartily again bago ako nilingon. I'm hungry. He said. Ha? Sabi mo hindi. Dapat bumili ka na lang ng pagkain mo. Sagot ko naman sa kanya at kinuha ang kamay ko na ipinatong niya sa kambya, kasama ang kamay niya. Did that only to remove his hand from mine and to stop the stomach from churning. Kumagat na lang ako sa burger na hawak ko para maibsan ang kakaibang nararamdaman ko. Feed me, he said while glancing at me kaya napatigil ako sa pagnguya. Ha? Nanlaki ang mata ko. But may laway na to, you should. Don't mind tasting your mouth. Muntik na akong masamid sa sinabi niya. I swallowed the lump in my throat for what he had said at napatikim ako. Diretso akong napainom ng soft drinks at tumingin sa labas. May drive-thru o, bili na lang tayo ulit. Turo ko sa daan kaya napalingon roon si Lance. Akala ko'y titigil siya roon pero nilagpasan niya lang na parang wala siya nakita. Bakit mo nilagpasan? Hindi makapaniwalang sabi ko sa kanya. I don't want that. He shrugged at nilingon ako. I want that. Ninuso niya ang pagkain ko. It's mine. Saka mailaway ko na. Is it our first time sharing our food? He asked me. Natahimik ako at bumagsak ang tingin ko burger na kinakain ko. Remember, last time, it's not just food that we're sharing. We're also sharing salive. Oh. Ayan na. Kumain ka na. Sikmat ko sa kanya para matigil ang bibig niya at tinapat sa mukha niya ang burger. Kumain ka na. Nakakahiya naman sayo. Inabot ko sa kanya ang hawak ko at nakangising tinignan niya ako. I am expecting him to grab the burger and eat it tifa himself but instead, he grabbed in the hand bago siya kumain mula roon. Now, it looks like I'm feeding him. Umawang ang labi ko sa ginawa niya at sinubukang hilahin ang kamay ko mula sa kanya pero hindi niya ako hinayaan. Before I can utter another word ay binitawan na niya ang kamay ko at mumiti. Thanks for that, he grinned before tapping his fingers on the steering wheel. He even whistles happily habang panakanaka ang tingin sa akin. Our driveway back home after that is comfortingly silent. Pagkatapos niyang kumagat mula sa pagkain ko ay nanahimik lang siya at kagaya ko ay parang may malalim ring iniisip. That one night with Alingsita's home somehow changed a thing. After knowing the truths and reasons about the past ay lumuwang ang paghinga ko. But I still need to hear the sides of other people involved, then I can decide of whatever would want to do after hearing it all. One of the things I've been thinking to do after that is to go back to Germany and start real new life. Pagkatapos, anong sinabi ni Lance sa'yo pagkahatid sa building? Tanong ni Mika sa akin at sinuri pa ang reaksyon ko. He told me he'll go to his parents' house. I answered her and took a small slice of the cake in front of me. And
She stared at me. That's it, tapos pumayag ako then yun na ang huling pagkikita namin. I answered and looked away. Alam kong may nangyari pa dyan, don't lie to me, Chloe. Kilala kita so don't you dare lie to me. Matalim niyang sabi sa akin. Napabuntong hininga na lang ako at napaiwas ng tingin. Alright, I surrendered. When we reached the building, nagsabi siyang pupunta sa parents niya then of course, he said Gubi. Then? She raised her brow. Then she kissed my forehead and told me he loves me. The familiar feeling rushed back at me while reminiscing that scene. Sabi na anime ka bago nangingising uminom ng juice niya. That Ashol still loves you, she chuckled. Maybe he's just playing. I added and pay attention to the spoon I'm holding. Ignoring the painful beat of my heart. Maybe yes, maybe not. She concluded. But bet it's the latter. CJ, sabihin na nating totoo nga iyon then if it's true, then either is he nowhere to be found. Napatiimbagang ako. If he's true to his word, bakit hindi niya ipakita sa aking mahal niya ako? I mean, why hasn't he showing up? Bakit wala siya dito ngayon? I am expecting an answer from Mika, but he just stared at me curiously and smiled. We don't know, maybe he has his reasons. And yeah. Don't overthink, Chloe, yang ang dahilan ng kaguluhan noon, diba? Tumango ako. Then don't do that again, if you want to start again then learn from your mistakes. Learn to listen, learn to understand. She told me and touched in my hand. Chloe, I'll bet everything I have, lands still all over you. He won't beg at your father if he's not. Nangunot ang noo ko sa sinabi niya. What do you mean? I may not know what happened but know what he did to get your father's trust again in all these years. She smiled and I was left dumbfounded. What did he do? I nearly lost my voice because of what she said. As don't know how to react, all these years, I thought he didn't do anything then now. What, Mika? Tinitigan ko siya but he just shrugged at bago pa man ako makapagsalita ay inabot niya ang bag niya at nilingon ako. Come on, Chloe, come with me sa hospital. May schedule ako sa tiko. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Oh what? You're... Yes, Divay jaw drop and before I could react ay nahatak na niya ang kamay ko patayo. What the hell, Mika? Buntis ka? I frustratingly asked her habang nakaupo sa passenger seat ng sasakyan niya. Nga, ang kulit. Tatawa-tawa niyang sabi sa akin. Kailan pa? Akala ko ba ako lang ang mahilig magtago dito tapos ikaw rin pala? Napangiwi ako. Well. She laughed and touched her tummy. 3 months pa lang, sunod ka na, ha? Bumuga ako ng hangin at inirapan siya. As if wala nga akong boyfriend. Pabulong kong sabi habang inaayos ko ang seatbelt ko pagkasabi nun. Who's the father? Nilingon ko siya pero minisyan niya lang ako. Yisa the glint of her eyes ay mukhang kilala ko na. Don't tell me. Nabitin sa ere ang sasabihin ang tumango siya bago ngumisi. You! Pabirong hinila ko ang buhok niya. Kayo pa pala ng ex mo ang magkakatuluyan. Bruha ka. Unfortunately, umiwi siya pero kita ko ang saya sa mga mata niya, kaya natatawa akong tinampal ang balikat niya. Congrats, Bessie. I grinned and she grinned back at me. We just talked and catch up while on the drive to the hospital. Pulos tawanan lang kami at binibiro ko siya dahil sa kabila ng away-bati nila ng ex niya noon ay sila din ang nagkatuluyan. Hindi man lang nagkikwento sa akin. We walked side by side when we reached the hospital. Bumaba kami sa sasakyan pero kaagad na nangunot ang noo ko nang makita ang ospital. This place seems familiar. Parang napuntahan ko na ito noon. Pilit kong hinalukay sa utak ko kung nakarating na ba ako sa lugar na ito pero wala akong maalala. Ipinagsawalang bahala ko na lang ito at sinamahan ang kaibigan ko sa loob. Chloe, punta lang ako sa clinic, ha? Is it alright to you to stay here? I smiled and nodded. Naman, sige na, magpa-check up ka na. I'll be fine here. I assured her. Thanks, Chloe.
Huwag kang mag-alala, maraming hot na doktor ang rumarampa dito. Hagikik niya at iniwan ako doong nailing. Si Mika talaga. I busied myself in playing piano tiles nung umalis na siya. I settled myself at the bench sa lobby ng ospital. Noong magsawa na ako sa paglalaro ay nagbasa na lang ako ng e-book ng nobela na dinownload ko nitong nakaraang gabi para basahin pero hindi naman ako makaayos magbasa dahil sa ingay ng katabi ko na sa tingin ko ay nga nurse. I can say it because of the uniform they're wearing and the chart they're holding. Seryoso talaga? Engaged na si Dos? That's what I've heard them talking about this doctor who's engaged. Nga, I saw the ring in his finger. Naku, Diyos ko. Grabe ang swerte naman nung girl. Sagot naman ng isa. Nga. The other one sighed heavily kaya sa halip na sa binabasa ko, ay nakinig na lang ako sa kanila pero hindi ko pinahalata. Hindi kaya, nagsuot lang siya ng singsing. Paano pag hindi pa naman talaga engaged? Biglang bawi niya. Hindi ko sigurado, basta nakita ko talaga sa daliri niya. Saka nung may surgery siya nitong nakaraan, tinago niya sa coat niya yung singsing pagkatanggal saka yung kwintas na may pendant na singsing din. She told the other girl. Aba, mukhang stalker itong dalawa nung doktor na tinutukoy nila. Pero pwedeng engaged talaga na siya, komento ng isa. Bakit? May iba pa bang ebidensya? Hirit naman ng isa at pakiramdam ko ay matawa ako sa sobrang pag-imbestiga nila. Kasi, I had the chance to enter his office the other day para ipacheck sa kanya, yung chart para sa isang pasyente din, nakita ko na may frame sa may table niya. Anong picture? Tanong nito. Bakit ba ako nakikinig sa kanila? I don't know but it's enjoying. Siya yun and he's with a girl. Pinanatili ko ang mata ko sa e-book na kunwari ibinabasa ko. Maganda ba? Sabi nung isa. Sakto lang, nagtawanan silang dalawa at inantay ko ang susunod pa nilang sasabihin pero nanahimik sila. Curiosity kicks in kaya mula sa phone ko ay nilingon ko sila sa tabi ko at nakita kong nanlalaki ang mata nila at namumula ang mga pisngi nila. Hide off, they both said in unison. Nangunot ang noo ko sa kanila. Nandito yung doktor. They're looking somewhere kaya sinundan ko ang tingin nila at halos malaglag ako sa bench na inuupuan ko nang makita ang nakatayong si Lance sa harapan ko habang nagmamasid sa akin. Napamura ako ng mahina at napahawak ako sa gulat sa dibdib ko. You're here, he smiled and I almost lost my breath. He looks dashing with his blue button-up shirt and his white lab coat. Gumalaw ang salamin niyang suot dahil sa pagtagilid ng ulo niya habang nakatingin sa akin, kaya napasinghap ako nang wala sa oras. Lance, I smiled at him awkwardly. Why you're here? He asked me at nanlaki ang mata ko nang naglakad siya palapit sa akin at nag-squat sa harapan ko. Si Mika kasi. Napalunok ako nang iniangat niya ang ulo at tinitigan ako. Tumango-tango siya. I saw her boyfriend entering here, kaya pala. He pouted at nagulat ako nang hawakan niya ang kamay ko na nakahawak sa phone ko. I heard the gasps coming beside me kaya muntik ko nang mabitawan ang hawak kong phone. Miss you, anya kaya napaubo ako at kukunin sana ang kamay ko sa kanya pero nanigas lang ang katawan ko nang dalhin niya sa labi niya ang kamay ko at hagkan habang nakatitig sa mata ko. I can feel his cheeks burning at nakagat ko ang labi ko. Narinig ko ang igikan sa tabi ko at ang bulungan pero wala naman akong maintindihan. Tanging ang nakangiting mukha lang ni Lance ang nakikita ko kaya napakurap ako. Pagkatapos hagkan ang kamay ko ay mabilis siyang naupo sa tabi ko habang hawak pa rin ang kamay ko. What are you reading? Mahinang sabi niya at sumandal sa balikat ko. If hopeless. I answered and tried moving the shoulder but he just stayed there while playing with his fingers. None. He hummed and nodded, hawak pa rin at nilalaro niya ang daliri ko kaya bumaba ang tingin ko sa kamay niya at nangunot ang noo ko nang makita ang singsing sa daliri niya. So he's the doctor the nurses are talking about. Umawang lang labi ko para sana magtanong pero sa huli ay kinain ko lang ang tanong ko. Napirmi ko ang labi ko at naalala ang sinabi ng mga nurse kanina. What are you doing here? Tanong ko sa kanya at iwinala sa isip ko ang singsing sa daliri niya at ang frame na sinasabi ng dalawa kanina. He's engaged. To whom?
Akala ko ba ay mahal niya ako? Then, naipikit ko ang mata. Silly, this is our hospital. He chuckled at umalis sa pagkakasandal sa balikat ko. Now, I remembered. Nakapunta na nga ako rito dati. He cupped my cheeks when he looked at him at sumikdo ang pagkabog ng dibdib ko nang hagkan niya ang noo ko. That earned shrieks and whispers but bet he did not mind that, samantalang ako ay halos magpakain na sa lupa. Bakit wala ka ng ilang araw? I managed to say nang pakawalan niya ang pisngi ko para tanggalin ang salamin niya. Sorry, I can't contact you, galing akong convention. He answered me. I really would like to knock at your door para magpaalam pero kinain naman ako ng hiya. He whispered. Does he need to tell me? Ano ba kami? Wala naman? Diba? I just want you to know, he answered the unheard thoughts. There you are. Mula kay Lance ay nag-angat ako ng tingin at nagulat ako nang makita si Mika na malaki ang ngiti, habang nasa tabi niya si Mike nang ngumiti kaagad nang makita ako. Mabilis akong napatayo nang makita sila at kaagad ding tumayo si Lance sa tabi ko. Nandyan ka pala, kayo. Malisyosang tingin ang ibinigay sa akin ni Mika habang sumusulyap kay Lance, kaya pinanlakihan ko siya ng mata pero tumawa lang siya at kumapit sa braso ni Mike. Hi Chloe, long time no see. Ani Mike kaya bumaling ako at mumiti. Hello, I greeted him at binalingan si Mika na malaki ang ngisi. Buti kaya mong tiisin ang bruhang to. Turo ko sa kaibigan. Hoy! Chloe! She hissed at ninisyan ko siya. Alam mo Mick, patay na patay sa'yo yan. I smirked at the murderous glare my friend is throwing me. Alagaan mo yan, ha? Huwag mong galitin, nangangagat. No problem, nakangiting sabi ni Mike at ginulo ang buhok ng kaibigan ko kaya napangiwi ito. They really look good together, I never really thought na sila pa rin sa huli. Wow! Wanna grab something? I hand encircled the waist and when look for the suspect ay hindi ako nagkamaling si Lance ito. Maingay na tikim ang pinakawalan ng kaibigan ko at nilingon ko siya para patahimikin pero kinindatan niya lang ako. Alis na kami, Chloe. Lance? Hihirit na ako pero sinagot kaagad siya ni Lance. Sure, leave her to me. His arm tightened on the waist. Sige, alagaan mo, ha? She wiggled her brows at me habang sinasabi iyon at lumapit sa akin. Definitely. Lance answered her with a small smile at mabilis na humalik si Mika sa pisngi ko at tinapik ang braso ni Lance. Shipper niyo pa rin ako. Ngiti niya bago ako iniwan doong nakanganga. Pumayag ako nang mag-ayang lumabas si Lance dahil wala na rin naman na akong nagawa dahil nga kapag umayaw raw ako ay kakargahin niya lang ako papunta sa sasakyan niya. Tahimik lang ako sa bayahe dahil iniisip ko pa rin ang mga narinig kong sinabi ng mga nurse kanina habang si Lance na mainagdadaldal sa tabi ko. Kinikwento niya ang nangyari sa convention nila o kung ano-ano at tanging-tango at kung ano lang ang sagot ko. I came back from a reverie when felt the phone vibrating kaya mabilis ko yung inilabas. It's Amy's dad asking me to go to our house right away kaya nilingon ko si Lance. Lance called his attention. Yuck! He smiled at me and ran his hand on his disheveled hair. I bit in the lip. Yunus dad texted me, he's asking me to go to our house. Nawala ang ngiti niya. I'm sorry, hindi tayo makakaalis. He nodded and brought back his smile. It's fine, next time, then. He said and stared at me hopefully kaya mabilis akong tumango and gave a heart jump when his eyes glistened with happiness. Several minutes after, we reached our home at kaagad akong lumabas sa sasakyan ni Lance. Lumabas rin kaagad siya bago pumunta sa harapan ko. Pasok na ako. Tinuro ko ang bahay namin. He nodded but took a step closer to me kaya napaatras ako at tumama ang likod ko sa sasakyan. So, next time. Tantya niya. Hinawi niya ang buhok sa mukha ko at inilagay sa likod ng tenga ko. I can feel my throat drying and the breath hitching due to our closeness. Sure, I answered him at nag-iwas ng tingin pero mabilis niyang nahuli ang baba ko at ang mata ko. Great. He smiled heartily bago idampi ang labi sa noo ko ng matagal at pagkatapos ay pinakawalan.
Bye, love you. He waved at me and when he left, that's when it felt my heart thumping hard. I don't know, girl. Habang papasok ako ng bahay ay hindi ako mapakali. Parang may mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Uy, ano bang meron? His dad haven't told me why he wants me here, kaya mas nadagdagan ang kaba ko. I am not usually like this whenever I'm coming home. Kip-kip ang bag ko ay diretso akong naglakad pero natigilan ako nang makarinig ng pamilyar na boses. Isva's sister is happily talking to my mom but they stopped when our father saw and called me. Sinubukan kong lumingon sa papa ko na tinatawag ako pero ang tingin ko ay nakapako lang sa kapatid ko na napatayo nang makita ako. We stared at each other for a while at maya-maya pa ay naramdaman ko na ang panunubig ng mata ko. I suddenly felt the empty side of Isai's heart that is yearning for her. And my sister. Naglandas ang luha sa mata ko at kita ko rin ang pagkislap ang mata niya and even without speaking, just the meeting of our eyes know exactly what we are both thinking. It's our signal, our connection, only us can know. Nanginig ang paa ko sa paglakad kaya siya na ang tumawid sa maliit naming distansya at mabilis akong niyakap. I cried on her shoulder and she also did. Humigpit ang yakap niya sa likod ko nang yakapin ko siya pabalik. My heart pound hard at nanginig ang katawan ko. Eva's guards are suddenly down with just simple hug from Eva's sister. Sichlo. She sobbed while hugging me tight. Sorry, sis. Sorry. She murmured while hugging me tight. Ate. Eva's voice broke and now I've realized the wounds heal through time. The single word of sorry from her makes me breathe freely. The emptiness in Eva's heart suddenly feels full and now, I can finally say that I can face her because I can finally forgive her wholeheartedly. Mahigpit ang yakap ko sa kapatid ko at ganun rin siya sa akin. We were both sobbing at each other's shoulder. We did not utter any words aside from what she'd said earlier. Tanging mga hikbi lang namin ang naging usapan namin at kung hindi pa lumapit sa amin ang mama ay hindi pa kami matitigil. Itong dalawang ito parang hindi nagkakausap kung makayakap o. Nangingiting sabi ng mama at humarap sa aming dalawa. Hindi nga kami nagkakausap. Pipil kong bulong sa sarili ko. Naghiwalay kami ng kapatid ko mula sa mahigpit na pagkakayakap pero nanatili siyang nakahawak sa kamay ko. Ang akala kasi nila ay madalas kaming magkausap ng kapatid ko. Mom always ask me about her noon pero iniiba ko lang ang usapan kaya nawawala ang topic na iyon. Mga anak, ano? Ayos lang ba kayo? Malumanay na tanong ni mama habang pinagmamasdan kaming dalawa na parehas sumisigok dahil sa pag-iyak. Si papa naman na tumatawag sa akin kanina ay nanatili lang nakatingin sa aming dalawa pero hindi siya nagsasalita but when caught him looking at us ay kaagad siyang umiti at tumango sa amin. I guess he knows all about us all along. Sa tingin ko si mama lang ang walang ideya sa mayroon sa aming tatlo nila ate at Lance. Stop crying Isve princesses. Nakapamulsang lumapit sa amin si papa at nang makalapit na ng lubusan ay kaagad siyang umakbay kay mama at bumaling sa amin. He opened his arms at kaagad kaming tumakbo ni ate papalapit sa kanya para yumakap sa kanila ni mama. Eve's parents loved when we hugged them at kaagad nila kaming yakap pabalik. The empty side of Isai's heart was suddenly filled with love and contentment. Just a warm hug from Tilly family. The rage and pain melts that easily. Ipinikit ko ang mata ko at sumubsob sa dibdib ng papa ko. I can feel him kissing Evie's head at humigpit ang yakap ng ate ko sa akin. Mom's giggling sweetly while hugging us. I'm glad you're both good. Bulong sa akin ni papa at tumango ako sa dibdib niya. What he said gives me confirmation that he knows about everything all along. Halika na, kumain tayo. May cake akong binake para sa inyo. Sabi ni mama pagkahiwalay niya sa amin. Ganon rin ang ginawa ni papa at lumapit kaagad sa mama ko. Sige po, ani ate Rika bago kumapit sa braso ko. Susunod na lang po kami, hiramin ko po si Chloe. Sabi niya. Ganun ba? She smiled and nodded her head. Okay, go ahead, padadalhan ko na lang kayo ng cake. I know you girls have so many things to catch up. Sabi niya bago inaya si papa sa kusina.
Now it's just me and Eva, sister, but didn't feel any awkwardness. What was left is the longing feeling for her. Chloe. Napalingon ako sa kanya nang magsalita siya. Her grip on Eva's hand tightened and she smiled warmly at me. I miss you, she says. I flashed a small smile and nodded. Ako din. We both locked despite our red, puffy eyes at mabilis akong lumapit para yumakap sa kanya. Ek. I called her as she hugged me back. Let's talk. Tanong niya at kaagad akong tumango. Naghiwalay kami at kaagad siyang umiti sa akin at kumapit sa braso ko. I found myself at the side of the pool with her. Tinanggal ko ang sandals ko at kaagad na naupo sa may gilid at isinausaw ang paa sa tubig. Ganon rin ang ginawa niya at kaagad na naupo sa tabi ko. We stayed in silence for a while pero siya ang bumasag sa katahimikan. Sorry, she started and took a glance at me. Sorry, Chloe. Nabasag ang boses niya at tumungo. Hindi ko ginusto, hindi. Her shoulder starts shaking at mabilis niyang tinakpan ang mukha niya. I can feel the chest tightening with the mere sight of her, at naramdaman ko na naman ang nakaambang luha sa mata ko dahil sa kanya, kaya kaagad kong hinawakan ang braso niyang nakatakip sa mukha. Ek! I called and hushed her, marahang tinanggal ang kamay niyang nakatakip sa mukha para makita ko siya. Si Chloe, wala talaga. She said while staring intently at me, ang mga luha niya ay tuloy-tuloy sa pag-agos. We never had a relationship when came back. Pakiusap niya at lumapit para hawakan ang pisngi ko. We only did that to spare you from danger, tinuyo niya ang pisngi ko. Please, believe me. I never really want to hurt you, it isn't the intention to hurt you. She begged. I know, mahinang sagot ko sa kanya. You knew. I nodded lightly and touched her hand on Eva's cheek. Lance told me. Sagot ko at nakita ko ang pag-awang ng labi niya. Inag-usap na kayo. Hindi makapaniwalang sabi niya. I nodded again at napabuga siya ng malalim na hininga at gumuhit ang maliit pero mainit na ngiti sa labi niya. I thought. I cut her off, we talked last time, hindi sa sinasadyang oras. I smiled a little. He told me things, about the company, the Romualdos, the closure, everything. Tinanggal ko ang kamay niya sa pisngi ko at hinawakan. Elif, didn't you tell me? She stared at me. The threats? Bakit hindi mo sinabi? Umiling siya at mahigpit na hinawakan pabalik ang kamay ko. I'm sorry, Chloe. I just don't want you involved in that mess. Lance did told me things about the threat. They mistaken everything. Akala nila ay ako ang girlfriend ni Lance so they did that. Paliwanag niya. It was the time when I saw him at the mall. We talked the last time we saw each other sa party pero saglit lang iyon. I was in shock that time kasi noon ko lang siyang nakita ulit. Honestly speaking, I thought I'm still into him. She said and squeezed my hand. At the mall, when I saw him, I asked him for a closure kasi hindi naging maganda ang paghihiwalay namin noon. It's 3 years, right? Nanginig ang boses ko. Humapdi ang pakiramdam ko habang naiisip ang 3 taon na pinagsamahan nila. Till now, I still can't believe about that. Na, may nakaraan sila ng kapatid ko. Yes, sagot niya sa akin. I left him for Enva studies, Viva dreams, you know about that right? Tumango ako ng marahan at ininda ang pait na nararamdaman. That was a hard decision but somehow, I'm relieved that happened. And yeah. Because of his decision I found the right man for me. Dagdag niya. Chloe, mahal ko si Jules, sobra. She smiled sweetly at me. That time I saw him again, I'm confused but when I got the closure that I want, I've realized that it's the past that keeps on holding me back. Dahil sa pagkikita naming iyon ay nagkaliwanagan kami, that's also the time he told me that he loves you, truly. The first time I saw you two together, I felt it already. I saw it in his eyes, the way he smiles at you, and the look in his eyes. Inilagay niya sa likod ng tenga ko ang buhok ko. Chloe, he never looked at me like that. I saw how his eyes spark whenever he's looking at you, and that time that we talked,
sinabi niya sa akin ang balak niya noong una. The bet na ipikit ko ang mata ng Mariin at iwinaksi ito sa isip ko. I was mad at him because of that. Sinabi niya sa akin ang lahat ng ginawa nilang magkakaibigan, but in the end he assured me that he's not gonna do it anymore. I remember his words, nangiti siya. Yung plan fired back at me, ako ang tinamaan. That's the exact words that he told me that time. He told you that? I asked at gumaan naman ang pakiramdam ko. Yes, he told me he'll wait for you at the other side of the aisle when you're ready. She chuckled. He's really serious about you, sis. He did give me a ring, right? I nodded. Nagpasama pa siya sa amin ni Jules nung araw na binili niya iyon. He told us that he'll give you that when you graduate. He gave me that ring on my graduation day. I told her. He keeps on looking at us both for help that night nung sinundo ka niya sa bahay kasi kinakabahan siya. He's scared you might reject him. Ngiti niya. Did you reject him? No, umiling ako habang inaalala ang araw na yun. That's one of the precious things that happened between us in the past. I guess so. She stopped and the happiness in her eyes shifted from a happy one to a sad one. Everything goes smoothly but started receiving death threats. Sometimes I'm receiving dead cats, or any dead animals. Her eyes dilated at nabakas ko ang takot sa mata niya. Ed, I'm sorry. Hinanap ko ang mata niya. That's for me, I'm sorry kung nadamay ka. Malungkot kong sabi. I should be the one to receive the things at hindi siya. I felt useless dahil wala man lang akong alam noong nangyayari ito sa kapatid ko. No, that wasn't your fault. She assured me. Tama lang na hindi ka madamay roon, I don't want you scared, tama lang na ako lang. I told Jules about that so we informed Lance, and that's the start kaya madalas na kaming tatlong lumabas para mag-usap. We decided to keep this from you dahil kapag nalaman mo ay baka mas mapahamak ka. You could have just tell me, do you think keeping that from me will keep me safe? May hinanakit kong tanong sa kanya. I'm sorry, we thought that's what best for you. She sighed. I've learned na matagal na palang problema ito ng pamilya natin at itinago na rin ito sa ating dalawa. They think it's best for us to know nothing dahil baka as mapahamak pa tayo kapag may nalalaman tayo. In this case ay wala na silang nagawa kung hindi ipaliwanag sa akin ang lahat and when learned the case, I got scared. Lance has been covering you para hindi ka madamay. I don't know exactly what he was doing pero isang araw nalaman ko na lang ang nangyari sa inyo. She touched my hand. I don't know about the exact things happened that day but promise you, she stared at me intently. We never had a relationship after all those years and none of what you've heard that day is true. That assurance is enough for me to finally close the wound in my heart. The betrayal that felt in all those years is long way gone. I love you, sis. Let's start all over again. Marahang sabi sa akin ng ate Rika ko. I smiled warmly back at her and the heavy weight in my heart was removed. I love you too, Ate, and I miss you. I hugged her tight at sumiksik ako sa lig niya. And yes, let's start again. I answered wholeheartedly and that's when Eva Mom came with a tray of slice of cake in her hands, asking us to stop sulking and enjoy the food instead. After that day, Jiva's sister and I are inseparable. Para kaming kambal na hindi mapaghiwalay. We stayed close to each other in every chance that we got, probably making up for the times we're not together, making up for the times that we missed. We talked about her marriage with Kuya Jules. Anya ako daw ang hinihintay niya para makapagplano. They both told me they won't marry unless me and Eva's sister are in good terms already. Yun pala ang dahilan kung bakit sila hindi matuloy-tuloy at kung ano ang sinasabing excuse sa mga parents namin para mauso. That was kind for Kuya Jules' part, cause he never gets tired of Eva's sister. He patiently waits for her decisions and that makes him a very good man. I can say that he's really the best person for her. Ate Rika told me that dad knows the situation. They told him everything except mom dahil ayaw daw niyang maisip ni mama na maihidwaan sa pagitan namin ni ate. They don't want her to feel sad, thinking she might failed as a mother for us both.
We spent days shopping, strolling to bookstores and talked about the petty things we would like to talk about. Sometimes, we're strolling with Mika pero bilang na pagkakataon lang iyon dahil ayaw siya masyado pagalawin ng boyfriend niya. During those weeks that we're enjoying ourselves ay hindi kailanman ako nakatanggap ng tawag o anuman mula kay Lance. I am not really expecting or assuming that he would pero hindi nawala sa isip ko ang sinabi niyang next time. That next time when he told me we would go dine outside. Hindi rin ako nakaka-attend ng wedding rehearsals ni Mitch dahil nga sa madalas naming paglabas-labas ng kapatid ko o dahil nahihiya ako sa kanila at ayaw ko pang makita si Lance. Well, not that I don't want to, nailang lang ako. Did went to her wedding rehearsal one time para kahit papano ay pamilyar ako sa gagawin namin pero wala namang nung oras na yun si Lance, not that I asked them where he is pero sinabi na rin nila sa akin. Ano? Ayos ka na? Narinig ko ang pagbukas ng pinto at nakita ko mula sa salamin ang pagsilip ni Mika sa akin. Wow! Ang ganda mo! She exclaimed while smiling. Hinawakan niya ang balikat ko mula sa likod at pinakatitigan ang mukha ko sa salamin. Stop staring, Mika. I hissed at her, still not used hearing someone complimenting me. Really? She chuckled. I'm stating the truth, no. Nahihiya ka pa rin? Just stop. Nailang kong sabi at mumiti na lang, tinitigan ko siya mula sa salamin at nagsalita. You're beautiful yourself too. I grinned at her and she blushed. Just like me, she's wearing the gown Mitch provided for her bridesmaids. Today's Mitch wedding kaya aligaga kami sa pag-aayos, a few hours from now ay magsisimula na ang kasal. We're at the hotel provided given Mitch, also, para makapaghanda. May mga makeup artist din na nag-aasikaso, kaya wala masyadong hassle. Hindi pa man din ako maalam sa mga pag-aayos na ganito. Oh, I'm fluttered. Tawa niya bago humila ng upuan sa tabi ko. So, how are you and Lance? Natigil ako sa sinabi niya. What about us? I asked her nonchalantly and fixed my hair at the side. Come on, Chloe. She rolled her eyes and that stopped me from in the tracks. Mula sa buhok ko ay bumaba ang kamay ko sa dresser at napahugot ng hinina. I don't know, Kay. Umiling ako. Nung pumunta ka sa ospital, that's the last time we saw each other at. Wala ka namang dapat ikamusta sa amin dahil wala naman na kami, di ba? Now that I make peace with them then I'm done, nagbaba ako ng tingin. Maybe I'll go back to my new life after this. Chloe, yun na yun? Nanliit ang mata niya. Yes, I answered her. Wala man lang fix something, ganun? Umiling ako. We have our own life, Saka. She stopped me. That Ashol still loves you. She exclaimed. Don't know, nailing ako. Still not sure what I'll do with him. We might fix everything pero wala pa rin akong ideya kung anong kahihinatnan nito. Alam mo Chloe, you should give him a chance. Hindi ako nakaimik sa sinabi niya at inabot ang kamay ko na nakapatong sa dresser. She gripped my hand softly at nilingon ako. Don't know what to do, Mika. Hindi ako sigurado, I'm scared. She smiled sincerely at me and nodded at me. Sige, basta kahit anong desisyon mo, I'll support you just please. Please consider chances, Kay. If you think he deserves it then give it a shot. I nodded at her and smiled. Yes, I will. I answered her. Hour later, we reached the church where the wedding will be held. May mga bisita na kararating pa lang at ang iba ay nasa loob na. The church is decorated with things according to the motif of the wedding. Nagkalahat ang mga kulay puting rosa sa paligid at mula sa pwesto ko ay kita ko na si Brent na nakatayo na sa dulo ng altar at hindi mapakali. I smiled while looking at him. I bet he's nervous as heck right now. Yesay the looks of it ay mukhang nakakakabanga ang magpakasal, thinking if your wife will go and face you at the altar. Attention everyone. The organizer called our attention. Bridesmaids, go at your partners. We'll start any minute from now. Pasigaw niyang sabi sa amin at nakita ko ang mabilis na paglapit ni Mika kay Mike habang ako naman ako natitigilan.
Nasaan ang partner ko? I saw him nung sumama ako sa rehearsal but now, I can't remember his face. Arsh. I tightly closed my eyes. Hi, Chloe, right? Mabilis kong iminulat ang mata ko at kaagad na bumungad sa akin ang mukha ng isang makisig na lalaki. You, yes? I'm your partner, remember? He smiled charmingly. Ah. Tumango ako at pilit na inalala ang mukha niya. I'm Xenon, he smiled and extended his hand. You only came once so, I bet you wouldn't remember me. Oh, sorry. I smiled a little. Nawala talaga sa utak ko ang flow. Inabot ko ang kamay niya na nakalahad. We walked to our proper position and order at nakakapit lang ako sa braso ni Xenon. Inaayos na rin kasi ng organizer ang pagkakasunod-sunod namin at nakita ko ang babae sa harapan ko na wala pa ring kapareha. I can't believe he's really coming now. She exclaimed habang kausap yung babae sa harapan niya. Sino? Yung kapatid ni Mitch. Tumango ang babae. Partner mo. Gulat na sabi ng babaeng isa at masayang tumango naman ang babae. Yup. She said proudly. Ni hindi ko nga nakita yun nung rehearsal. Palaging busy but now, well, he wouldn't miss his sister's wedding so he'll come. She giggled at kaagad na nangunot ang noo ko. Ibinaba ko ang kamay sa braso ni Xenon at pinakatitigan ang likod ng babaeng proud na proud ipagkalandakan na partner niya si Lance. I'm so excited. Hell yeah. Humugot ako ng hininga. I can feel the insides burning at napatikim ako. Are you sure he's your partner? I can't help but to call her attention. Natigil siya at napalingon sa akin. Nagulat pa ako nang mamukhaan ko siya. She's the woman we saw in the beach last time. Yung kinakapatid niya. Excuse me. Tinaasan niya ako ng kilay. I smiled but it turns out to be a grimace. Are you sure he's your partner? Tanong ko. Bakit? Nakataas noon niyang sabi. He doesn't have any partner and me too so. Nagkibit balikat siya at mukhang nagyayabang sa akin. May problema ba? Tanong sa akin ni Xenon nang tinalikuran na ako ng babae. I nodded at him and sighed heavily. Yeah, thanks. I smiled. So, he's not going in rehearsals too. But where is he now? Don't tell me he won't come. Inilibot ko ang tingin ko at sinubukang hanapin si Lance. Napansin ko ang parating na mga kaibigan niya. I can see Terence, Greg and Travis is also here. Just when was about to go near them, ay kaagad na nagsitaasan ang balahibo ko nang marinig ang pamilyar na boses sa ere. Am I late? From his friends, Yunay gaze instantly shift at him. He's here. The girl in front of me exclaimed. My mouth hinged open when I saw him. He's wearing two-piece tuxedo and his disheveled hair is in clean cut now. Even his earrings are glistening and almost everything about him is perfect. Nakapsmulsang nakatingin siya sa baklang organizer na parang namaligno pang nakatingin sa kanya. God, Lance! He exclaimed. Sa wakas, dumating ka na. Hala sige, hindi ko muna pupurihin ang kagwapuhan mo, pumunta ka na sa partner mo. Tawa ng organizer. Yeah right, he chuckled. Sorry, ngiti niya at nag-angat ng tingin. Iniikot niya ang tingin niya na parabang may hinahanap. Lance! I'm here. Pasigaw na tawag ng kinakapatid niya. Napatiimbagang ako at napabaling kay Lance at nanlaki ang mata ko nang masalubong ko ang tingin niya. Chloe, pila na tayo? Tawag sa pansin ko ni Xenon but was bewitched when Lance smiled. Don't know if it's for me dahil sa umigik ang babae sa tabi ko. Oh anyway, he's coming. I saw Lance bit his lip while walking at halos hindi na ako makahinga. Damn! Xenon's talking beside me but then my attention is in Lance himself, walking like a ramp model towards the direction. Hi Lance! Masayang sabi ng babae sa tabi ko nang tumigil sa harapan ko si Lance. I blinked several times when he's in front of me. Hey! He smiled at me and I froze. Lance, let's go na. Nawala ang atensyon niya sa akin nang may kumapit sa braso niya at nabakas ko ang pagkagulat sa mata niya.
Eliza? Patanong niyang sabi. Yes? Ngiti ng babae at kuminang ang mata niya. I gritted my teeth when she tiptoed and kissed his cheeks. Napalayo si Lance sa kanya at napalingon sa akin. Nanlaki ang mata niya at nangusap ang mata niya pero hindi ako nagsalita. Uy, where are we going? Tanong dito ni Lance. Ano ka ba? She giggled. We're partners. Nakita ko ang pagsasalubong ng kilay ni Lance sa sinabi niya at napabaling siya sa akin. With questioning eyes ay mukhang alam ko na ang gusto niyang sabihin. I shrugged and shook the head at doon siya napatingin sa katabi ko. Who are you? Tanong niya sa tahimik na siksenon. Uy, takang tanong nito. Bakit katabi mo siya? Sinulyapan niya ako. I saw Xenon grinned and his eyes widened when he reached for my hand and encircled in on his arm. We're partners. Maang niyang sabi. Natigil si Lance roon at napaawang ang labi niya na mabilid din niyang tinikom. Napalingon siya sa kamay kong nasa braso ni Xenon pabalik sa akin at napakamot siya ng bato. There's a misunderstanding. Seryosong sabi niya at maya-maya pa ay nagulat ako nang hawakan niya ang kamay ko na nasa braso ni Xenon at mabilis iyong tinanggal. I gasped when he gripped the waist kaya napasubsob ako sa may tagiliran niya. As far as no, she's mine. He smiled timidly. Vivi partner, nilingon niya ang dalawa na natulala sa sinabi niya at kaagad akong umayo sa tabi niya. He stared at me at bahagyang niluwagan ang hawak niya sa baywang ko para makaayos ako pero hindi niya tinanggal ang hawak niya roon. Sorry for that. Bulong niya sa akin at napaubo ako nang halikan niya ang gilid ng noo ko. Napalingon ako kay Eliza na masama ang titig sa akin at kay Xenon na mukhang naguguluhan pabalik kay Lance na parang walang pakialam. Please, excuse us. He smirked before reaching for Dinvy's hand at naglakad kami papunta sa may organizer. Lance told him something na hindi ko na makuha dahil sa nanlalamig ang kamay ko sa hawak niya. Bakit siya ang partner ko? I thought it's Xenon. It was me, actually. Baling sa akin ni Lance matapos niyang kausapin ang organizer. Ha? Tanong ko. Mahinang tumawa siya at nailing sa akin. He fixed Dinvy's hair at itinaas ang kamay kong hawak niya. I'm your partner, Mitch, and I talked about this and don't know Gavi, are you with some guy? Ako talaga dapat. He said. Pero yung Eliza, hindi mo ba siya partner? Tanong ko. Nah, it's you, Kai. Marahang sabi niya at napanguso ako. I sighed and don't know what got me but tiptoed and kissed his cheeks that other woman kissed earlier. He stayed still for the reaction at napatingin kaagad sa akin. Did you just? I bit my lip and cleared my throat. Yeah, I looked away, huwag ka papahalik sa iba. Sabi ko bago siya bitawan at naglakad papalit kina Mika na may kakaibang tingin sa akin. She's looking at me like she's saying I know what you did there pero ipinagsawalang bahala ko siya. Dire-diretsong naglakad ako papalapit sa kanya at dumiretso sa likod niya. Si Lance naman ay nakasunod lang sa akin na kaagad na humawak sa balikat ko nang naabot niya ako. Hey Mika, Mike. Bati ni Lance sa dalawa. Hello din, tawa ni Mika. Anyari dyan? Bakit nakasimangot? Tanong niya. Jealous. He said in a low voice but enough for me to hear kaya siniko ko siya at masamang tumingin sa kanya. Shut up, I'm not. Mariing sabi ko pero nginisyan niya lang ako at humawak sa kamay ko. Alright, sabi mo eh. Bulong niya bago ipinatong ang kamay ko sa braso niya. The entourage started at kami ang pinakahuli ni Lance, from a view at kitang-kita ko ang paglabas ni Mitch mula sa isang kulay puting sasakyan. Amazement filled me as I was looking at her. She looks beautiful with her traje de boda and her white flowers. Sopistikada ang pagkakaayos ng buhok niya at napangiti siya nang makita kami. May sumagi bigla sa utak ko, kapag ikakasal ako, ganyan din kaya? Guys! She exclaimed at kumaway ako sa kanya habang si Lance ay nakangiti habang nakatingin sa kanya. Akmang lalapit ako sa kanya pero hinawakan ni Lance ang kamay ko sa braso niya at pinigilan ako. It's our turn, mamaya na yan.
Bulong niya sa akin at pinaraan ko ng tingin uli si Mitch na mukhang naaliw na nakatingin sa amin. Kayo na ang susunod. Pasigaw niyang sabi habang kumakaway. We finally entered the church at isinara na ang pinto para sa pagpasok mamaya ng bride. I'm all smiles while watching the partners walking side by side to the other side of the aisle. Kumakabog ang dibdib ko habang papalapit kami sa paglalakad. Humigpit ang hawak ko sa braso ni Lance na tahimik lang sa tabi ko pero nakangiti siya. Ayos ka lang? He asked me. Yup, I'm just well, first time doing this kind of things. Sagot ko naman sa kanya. Don't worry, I'm always here. He whispered and my heart starts thumping real fast. As we marched, a soft and slow song is playing at pakiramdam ko ay lumulutang ako sa air. I can see Lance's friends and Mika at the side pero mas dama ko ang presensya ni Lance sa tabi ko. I tightened my hand on his arm and that makes him look at me. He bent down when he saw me looking at him at mahinang bumulong sa tenga ko. You look beautiful, Gisa the way. My cheeks flushed and my stomach crumbled. And now, you're blushing. He teased me. That's what makes me want to kiss you right now. And before I can say anything, he kissed the side of AV head at nanggingiting humiwalay sa akin para pumunta sa pwesto niya. Nakatulala ako habang papaupo papunta sa upuan ko at kaagad akong minisya ng nakaupong si Mika. She then grinned at me ang bigan teasing me. As the wedding goes on ay matama lang akong nakikinig. I am studying the groom and bride's reaction and I can say that they're really in love with each other. I can it in their eyes. I suddenly felt envious, that makes me think about my own wedding. It makes me visualize things I might do if I got wed with the man I love the most. But who he is? Wala sa sariling iniikot ko ang mata ko, at wala pang ilang saglit ay nahuli ko kaagad ang mata sa kabilang side na nakamasid sa akin. Lance's eyes twinkled when he caught me staring at him at napanguso siya pagkatapos. He then mouthed something na hindi ko makuha kaya nangunot ang noo ko. What? I mouthed. Napangisi naman siya at may sinabi ulit pero hindi ko makuha kaya umiling ako sa kanya. He raised his hand in mid-air before mouthing later kaya tumango ako at mumiti. Hoy, nasa simbahan tayo. Tama na ang landian. Hagikik ni Mika mahasumimangot. We're not, I hissed at her. Kung hindi ka lang buntis, babatukan kita. Singhal ko sa kanya at tinawanan niya ako bago nagkibit balikat. And now, for the first dance of the newlywed. The MC said. Let's welcome again, our very own Mr. and Mrs. Brent Alarcon. I clapped the hand like everyone did at nakita ko ang pagbaba ni Mitch at ng asawa sa stage para paunlakan ang gusto ng MC. As the music plays ay kita ko ang ngiti ng magkapareha. Sina tito at tita naman ay nasa harapan din nakaupo kagaya namin. Sa ngayon naman ay kasama ni Lance ang kaibigan niya at nag-iinuman. He told me to come with him earlier pero hindi ako sumama dahil sa nahihiya ako at hindi naman dapat talagang sumama ako. The happy part in their talk is that I can finally see Lance speaking formally with Travis. Mika also went home early dahil hindi siya pwedeng magpuyat kaya ako na lang ang naiwan dito at siguro ay magtataksi na lang ako pauwi. I checked my time and it's already 10 in the evening at siguro, mga 11 ay uwi na ako. Are you having fun, Hija? Baling sa akin ni tita kaya mula sa champagne glass na iniinom ko ay bumaling ako sa kanya. Yes, tita. I answered her and smiled. That's great, teka, where said. Tanong niya sa akin at akmang sasabihin ko palang nakasama ng mga kaibigan niya ay kaagad kong narinig ang paggalaw ng upuan sa tabi ko kaya nilingon ko at kaagad kong nakita si Lance nakaupo pa lang. Really, Mom? He asked her. I thought you went somewhere. Huwag mong iiwan dito ang daughter-in-law ko, naiintindihan mo. She hissed at him. Nangiti si Tito at binalingan si Lance. You heard her. Anito. Of course not, he said at bumaling sa akin ang namumuway niyang mata. Hi, sweetie. Nakagat ko ang dila ko sa sinabi niya. Having fun?
Tumango ako sa kanya at nawala na ng lubusan ang atensyon ko kina tita at nabaling ang lahat ng iyon sa lalaking to sa tabi ko. I'm sorry, I left you, may sinabi lang ako sa kanila. Mahinang sabi niya bago inusog ang upuan sa akin. I froze when he rested his head on his shoulder at kagaya ng ginagawa palagi ay inabot niya ang kamay ko at pinaglaruan ang daliri ko. Hindi ka rin pumupunta ng rehearsals? Tanong ko sa kanya. Alainan. Tumango siya sa balikat ko. I heard you are not coming so very bother. Noong pumunta ka naman ng isang beses, hindi ako natuloy kasi bigla ang may pasyente. Sagot naman niya sa akin. You. I hesitate to ask him. You told me we'll have dinner next time then haven't you show up? Nagtatantyang tanong ko. His hand tightened with mine at pinagsaklop niya ang kamay namin. Cause I found out that you're having fun time with your sister and I wouldn't like to take that moment away from you. So, hinayaan ko muna, I am hoping to find the right time to ask you out, actually. Nabakas ko ang ngiti sa boses niya. I'll ask you out, promise, maybe later. Tawa niya. I just want to cherish this moment with you right now. I just want to feel that it's true you're here by side and not far away. Bumuntong hininga siya at dinala sa labi ang kamay kong hawak niya. I just want to realize that it isn't a dream anymore, just want to feel in my heart beating again. His words touched my heart that it melts easily. Bumaba ang kamay namin sa hita niya pabalik at humalik siya sa buhok ko. His ring caught the attention kaya hinuli ko ang kamay niya na naglalaro sa daliri ko at inilapit sa akin ang kamay niya. Napaayos naman siya ng upo sa tabi ko at tinignan ako. What's this? Tukoy ko sa singsing. A ring. He answered me, aside. I know, kanino galing? Bakit ka may ganito? Hindi siya sumagot at nagsimula ng humapdi at pumait ang pakiramdam ko. Eva, he's not answering me. Dahil ba engaged na talaga siya sa isang babae? Then, Kaiva is he with me? Bakit pinaparamdam pa rin niyang ako? I felt scared again. Hey, sweetie. Inabot niya ang baba ko at hinanap ang mata ko. Stop overthinking, he dismissed my thoughts. But, ang daliri niya sa baba ko ay umakyat sa pisngi ko at hinaplos niya ito. Remember the ring that gave you? He asked me and who I am to forget that, so he nodded. It's a couple ring actually, he smiled sheepishly. That time, gusto ko rin isuot but I thought I might scare you. Baka isipin mo nagmamadali na akong italika, kaya hindi ko muna sinuot and I chose to give you that in a necklace as a pendant. Napangiti ako sa kanya. Tali talaga? I asked him, amused at hinawakan ko rin ang pisngi niya. His face feels soft in his hands. Alainan. He hummed at ipinikit ang mata sa haplos ko sa pisngi niya. I am, whipped, actually. Ngiti niya habang nakapikit. So, Gary, are you wearing it now? Not scared you might scare me? Tanong ko sa kanya at napanguso siya pero nakapikit pa rin. Ang kamay niya sa pisngi ko ay bumaba sa baywang ko at marahang iniusog ang katawan ko palapit sa kanya. I'm actually ready now to ask you kahit i-reject mo ako. Natigil ang kamay ko sa paghaplos sa pisngi niya at bumaba ang kamay ko pero mabilis din niyang hinuli at ibinalik sa pisngi niya. Keep doing that, please. His lazy eyes stared at me at pinagpatuloy ko na lang ang hawak sa pisngi niya. I know our separation's a disaster. I know, we're a mess, magulo ang relasyon natin noon dahil sa pangit na simula at magulong gitna. Then twists also messy as heck kaya hindi talaga tayo maayos. Hinawakan niya ang kamay kong nasa pisngi niya at hinalikan ang palad ko. If you would let me, I would like us to start in clean slate. He said sincerely and in the eyes dilated after hearing him. The dilemmas came back easily, the what ifs, the what will, and everything. The doubt, the scary feeling, the pain, the agony. Lahat. I am not forcing you to answer now, just want to take risk. Pigil niya sa akin. Just remember that I love you so much. Natulala ako sa mukha niya at lahat ng iniisip ko ay nawala ng parang bula.
Mas nangibabaw ang saya sa dibdib ko at ang nagkakagulong halimaw sa sikmura ko. Forgive and forget. Start in a new slate, take and give chance if he deserves. If he's worth it, don't overthink. Just breathe and go with the flow. Little mind's telling me those things. I remember what my mom told me one time. Don't let the past holds you. Don't make it ruin your future. Learn to live with it, make it a lesson instead. I stared at his eyes and I can almost taste the sincerity in it. Ang namumugay niyang mata ay nagpalambot ng puso ko at hinaplos ko ang pisngi niya paakyat sa may gilid ng tenga niya. Clean slate? I asked him. Yes, love, clean slate. He smiled lovingly at me. Napangiti naman ako at napatingin sa mapayapang langit na punong-puno ng maliliwanag na bituin pabalik sa kanya. Clean slate as in friends. I asked and watched as his smile faded. Napaayos siya ng upo at nanlaki ang mata sa akin. Friend. He blinked. Esan. Sabi mo clean slate. Natatawa kong sabi dahil sa pagkaputla ng mukha niya. Parang bigla siyang natauhan sa offer niya. That's not what I... Bakit, ano ba? I grinned at him. Napakamot siya ng kilay at ibinaba ang kamay ko bago kinagat ang labi niya. I mean, I'll court you. Sagot niya, I felt my heart skipped a beat. Yuha! Tinaasan ko siya ng kilay. He frowned and pouted. Hindi pa nga ako nakakapanligaw, friendzone ka agad. Reklamo niya kaya natawa na ako ng tuluyan. Pinisil ko ang pisngi niya at lumapit para halikan ang tungki ng ilong niya. Then, let's see what you got, Seth. Nangiti ako lalo nang manlaki ang mata niya at mamula ang tenga niya. You! Bakit? Ayaw mo ng Cedric? Napaismid ako. Fine, Lance. Napatigil ako nang takpan niya ang bibig ko para patigilin ako. No. Don't! He exclaimed bago pa kawalan ang bibig ko. Keep calling me that, I fucking miss that. He quickly answered me. Okay, said. Naiiling kong sabi sa kanya at tinitigan niya ako na parang hindi makapaniwala bago nailing sa sarili. I'm hella lucky of a jerk. He murmured before taking DV hand kaya napatayo ako. Where are we going? Tanong ko sa kanya. I'll dance with in with lady, can eh? He smiled before holding the waist firmly as possible pero natigilan siya nang papapunta na kaming dance floor. Napamura siya at napalingon sa akin. Bakit? Nagtatakang tanong ko. His forehead creased before heaving a deep sigh. What time is it? He asked me. 10:30 minuto, I guess. Sagot ko sa kanya at nakita ko ang frustration sa mata niya. Bakit anong problema? Tanong ko sa kanya at hinawakan ang braso niya. You've got curfew. Natawa ako sa sinabi niya. What? Curfew? I chuckled. Your dad told me to bring you home at 10 but I think messed it up. Naiinis na ginulo niya ang buhok niya bago hawakan muli ang baywang ko papalapit sa dance floor. Akala ko may curfew. Natatawa kong sabi sa kanya. Forget that, tutal naman hindi na nasunod, sasagarin ko na. He smiled and put my hands around his neck. Let's dance now, sweetie. I'll deal with your dad tomorrow. He told me before encircling his hands on his waist and pulled me closer to him. Calmness fills me as he hugged the waist and put his head at the side of my neck before whispering. Thank you, sweetie. He told me before he starts swaying with the terrequel of the soft music.